Hello everyone, ako nga pala si Janet Moreno. Laki sa hirap pero may malaking pangarap. Sa mga oras ng yan ay hinuhugasan ko nga itong air fryer. Gagawa kasi ako ng inasal. Bumili nga pala ako kanina ng manok nung dumaan ako sa Yumbo. Inisip ko nga kung ipiprito ko na lang pero nagbago isip ko. Parang mas masarap ata ang inasal. Sa kabilang banda nga ay abala rin ito si Papa Lane. Gutom na raw siya. Hindi ata kumain ng amaw ng tanghalian. So ginawa niya nga itong carpaccio. Usually kinakain namin ang carpaccio as a starter bago ang big meal. Isa nga pala ito sa paborito namin ni Lane. After nga namin kumain ay prepare ko na nga itong manok na gagamitin ko. Hinugasan ko lang at hiniwa-hiwa ko lang para manuot ang sauce mamaya. So dalawang leg part nga lang ang ginamit ko. Si Sarah lang naman ang kakain. Dahil ngayon natira namin, nasuri ng food yesterday, yun naman ang kakainin namin ni Papa Lane. So ito na pala yung nagawa kong sauce guys. Wala na nga pala akong oras para ibabat pa yan. Masarap pa rin naman kahit hindi na ibabad. Pero kung marami kayong oras, pwede nyo rin naman ibabad. Sa air fryer ko nga lang siya lulutuin. 200 degrees and 30 minutes nga lang natin lulutuin ang ating inasal. Siyempre tayong mga nanay habang may nakasalang ay gagawa naman tayo ng iba pang gawaing bahay. After ko nga magligpit guys ay lumapit nga itong sa akin si Sarah at nagpapalambing. Tayo mga nanay kahit anong busy natin, once talaga na lumapit sa atin ang ating mga anak, handa talaga tayong iwan ang ating mga ginagawa para bigyan sila ng sapat na oras. After nga nun guys ay tinuloy ko na nga itong aking trabaho. Bali isasangag ko nga lang pala yung natira naming kanin kagabi. So sa oras na yan ay nagprito nga lang ako ng 2 itlog. Ihahalo natin mamaya sa rice. Masarap kasi ito guys kapag hinahalo natin sa ating mga kanin. Kung sa Pilipinas ay nagsasangag lang tayo tuwing umaga, dito naman guys wala namang oras pinipili ang pagsasangag ng kanin. Mas gusto nga rin din nila yan kapag gabi kasi hindi naman uso dito ang sinangag sa umaga dahil nagkakape lang naman kami. And voila, eto na pala yung niluto ko kanina. What's that? I was waiting for the hartstichting. Lekker kluiven, lieverd. Ja. Niet hè? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nagdarasal nga muna pala kami guys bago kami kumain at nagbabatian ng Eid Smakalik, meaning enjoy your meal. So nauna na nga kumain si Sarah dahil hindi niya pa nga naiintindihan
ang pagpe-pray. Kami naman guys ay hindi naman namin pinipilit si Sarah agad-agad matutunan ng isang bagay. Kaya kami bilang magulang ay pinapakita namin yung mga good example. Pagdating naman sa gawaing bahay guys, ay tinutulungan din naman ako ni Papa Lane. Minsan, nakikiramdam din naman ako kasi siya ang mas pagod sa amin dahil nga sa nature ng kanyang trabaho. Jessica. Hoy! Not everything. Mama, napaka-epic. After nga namin kumain na, bath time naman ni Sarah. Ito na talaga ang routine ni Sarah bago matulog. Sobrang stricto ako pagdating sa oras ng tulog ni Sarah. Dapat bago mag 7:30 ay nasa bed na siya. Bukas kasi ay may gymnastic siya. At ang oma niya nga pala ang makakasama niya bukas dahil nga meron akong lakad at hindi ko nga siya masasamahan. Recently nga guys ay nahirapan nga itong si Sarah sa pagtulog dahil nag-adjust nga siya. Dahil nabawasan nga kami ng oras tuwing sumasapit ang spring. After ko nga patulugin itong si Sarah, iligpitin ko naman yung pinagkalatan niya dito sa bathtub. Ito na talaga ang usual na routine namin ni Sarah. Very fulfillment bilang magulang na kahit busy tayo ay nagagampanan pa rin natin ang mga tungkulin natin. Ika nga, mahirap na masarap maging nanay.